Magandang araw mga kapatid. Welcome back sa ating channel, The Lotis TV and Official. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay ang mga salita ng Panginoon. So, ang pinag-usapan natin kahapon ay buhatin natin ang mga pangako ng Diyos, Part 1. So, ang mga Part 1, babalikan lang po natin ang mga tinapik natin nung kahapon, yung pangakong kaligtasan, pangakong hinaharap, pangakong presensya, pangakong banal na espiritu o banal or pangakong kabutihan. So, ibabalik lang po natin ang mga ito. This part 2, ang buhatin natin ang pangako ng Diyos. Part 2 po. So, marami tayong nahihirapan na buhatin ng mga ito, pero ang Diyos ay tutulungan ka niya sa lahat ng problema. Yan, sa mga nahihirapan kang mabigat na pagsubok na hindi mo kayang buhatin, pero ang Panginoon tutulungan ka niya sa kanyang mga kamay. So, hindi lang tayo ang tumutulong sa sarili natin, kundi ang Diyos ay tumutulong, kaibigan, pamilya. So, andyan sila para tulungan ka. Yan, buhatin natin ang mga pangako ng Diyos. So, mga tatlo ang naiwan na hindi natin naitapik. So, ito yung mga ipapatuloy natin sa part 1, this part 2. Itutuloy natin dahil may mga pangako talaga ang Diyos sa buhay natin na hindi natin i-apply sa buhay ng isang tao. Is sharing the gospel. Yan. So, may mga pangakong pangatlo rito or mga tatlo tayong pangako ng Panginoon. Ito yung number 1 is pangakong buhay na walang hanggan. Yan po ang mga kinakailangan natin ay sundin ang mga pangako ng Panginoon, dahil yung iba kasi ay may sarili ng mga mundo, may mga sariling ginagawa na hindi na makarapat-dapat sa Panginoon. Kaya ang pangako ng buhay na walang hanggan ay ito yun. Bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan sa langit or tama, doon yung buhay na walang hanggan. Kinakailangan talaga natin ipangako yung pangako ng Diyos. Ipangako natin lahat ng ito dahil kinakailangan natin na lumago sa spiritual life natin. Hindi tayo mapahamak sa anumang gulo, para hindi tayo magkasala, or hindi tayo nagkakasala din tayo, pero parte ng buhay yan na walang taong hindi nagkasala. Lahat tayo nagkasala, pero ang Diyos ay buburahin niya kung ang pangako niya ay bubuhatin natin, dahil ang pangako niya ay ating kaligtasan. Yan. So, pangakong buhay na walang hanggan. Sabi sa John 3:15, upang ang sinumang sumasampalataya sa akin ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang buhay na walang hanggan. Yung kung sino man daw sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung punong-punuan ng pag-asa, punong-punuan ng pagpupuri sa kanya, punong-punuan ng mga paggalak sa salita ng Diyos. Doon tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, na tatanggapin natin siya sa puso natin. Huwag natin bibiguin ng Diyos dahil mahal na mahal niya tayo, at hindi siya nagsisinungaling dahil mahal niya tayo. Gusto niya kasi na buhatin natin ang mga pangako ng Diyos para maging mag-grow yung spiritual natin. May
may punong-puno tayo ng kaalaman mula sa Kanya, mula sa mga Biblia, mula sa mga tao hindi pa nakakarinig ng Bible verse, sa mga tao hindi pa nakapag-attend ng mga Sunday service, hindi pa nakaka-attend ng simbahan. Kaya ayayin natin sila sa mga gawain ng Panginoon dahil magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Yan. So, kailangan natin na magtiwala sa Kanya. Huwag natin na wag tayong nagiging matigas ang ulo, huwag tayong magiging tamad dahil wala mangyayari kung tamad ka. So, kinakailangan natin na magpatuloy or buhatin natin ang magagaan ng pangako ng Diyos. At huwag natin buhatin ang mga mabibigat na problema. Ibigay na lang natin sa Panginoon ang mga mabibigat na problema dahil siya ang mag-guide sa atin at buburahin niya lahat yan kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Yan. So this is number 2, ang pangakong pag-asa. Sabi sa Hebreo chapter 10 and verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinglangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. So kinakailangan natin huwag tayong mawawalan ng pag-asa at magpakatatag tayo at huwag tayong mag-alinglangan pa, sapagkat ang pangako ng Diyos ay maaasahan. Yan ang sinasabi ko na pag binuhat natin ang pangako ng Diyos, hindi tayo mahirapan dahil nga may guide ang Panginoon sa ating buhay. Hindi tayo mabubuwal katulad ng isang bato na hindi balanse dahil nga walang matibay. Kumbaga hindi na naging maayos ang pagkakaayos ng isang bato dahil siya ay natumba na. Dahil natumba na to, dahil nga walang naayos. So ganun. So kinakailangan ayusin natin ang mga ito para maging matatag at hindi to mabubuwal. Magtiwala lang tayo sa isang pag-asa, at dahil ang pag-asa ay may chance pa, may pagbabago pa, may kinakailangan natin baguhin sa ating buhay. Hindi natin alam kung ano ang tama, pero ang Diyos, kung kinakausap mo siya or binuhat natin ang pangako niya, ay hindi tayo bibiguin ng Diyos. Yan. Dahil mahal na mahal niya tayo sa ating mga ginagawa natin sa araw-araw nating pamumuhay. Kung may problema ka man, magbasa ka lang ng Bible, nandun ang sagot. Nandun ang pinakailangan baguhin ng isang tao. Dahil yon ang magiging successful life natin, dahil lahat ng ito ay kinakailangan i-apply natin sa buhay. Kasi minsan hindi tayo lumalago dahil nga may mga tukso or mga taong nagsusulsul sa atin na wag tayo umattend ng live group o cell group man or
paggawa ng gawain ng Panginoon. Dahil nga hindi tayo lumalago, may mga taong gusto ka ilayo sa pangako ng Diyos. Kinakailangan natin maging maingat upang tayo ay magpatuloy sa pangako ng Diyos. So, doon. Dahil gusto natin buhatin natin ang pangako ng Diyos. Kaya magpatatag tayo sa ating pag-asa at huwag tayong mag-alilangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maasahan. Yan. Mangako tayo upang tayo bigyan ng guide at tayo ay maasahan sa pangako ng Diyos. Yan. So, panghuli, this is number 3, pangakong tagumpay. Yan. Sinasabi ko, buhatin natin ang mga pangako ng Diyos upang tayo ay magtagumpay. Yan. So, nahihirapan ka na ba sa iyong problema? Nahihirapan ka na ba sa iyong pinagdadaanan? Nahihirapan ka na ba sa lahat ng mga taong gusto mo i-guide sila upang sila ay mag-grow? So, sabi dito sa mga taga-Korinto, chapter 10, verse 13, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa iyong makakaya. So, sabi dito, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo papahintulutin na tayo'y subukin na higit sa ating makakaya. Dahil ang Diyos ay niya tinutulungan tayo para buhatin natin ang Panginoon. Sabi sa mga awit 119 verse 60, kaya ako'y nagdumali upang hindi na mabalance ang hangad kong masunod ng bigay mong kautusan. So, sundin natin ang mga pangako ng Diyos dahil doon tayo magtatagumpay sa lahat ng problema, lahat ng pagsubok, lahat ng dinadanas natin kasakitan, dinadanas natin paghihina, dahil di nga tayo makapaglago sa ating spiritual life dahil nga hindi tayo nagle-level up. Yan. Kinakailangan natin mag-level up tulad ng isang laro na kaya nating magtagumpayan. So, ganun din ang Panginoon o ganun din tayo. Dapat kailangan natin ng buhatin natin ang mga pangako ng Diyos upang tayo mag-level up. At tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, huwag tayong maging isang tamad. Huwag tayong maging isang nagkamali rin ako na marami din ako kasalanan. Inaaman ko sa sarili ko na nagkasala din ako. Marami akong naging bisyo, sigarilyo, alak. So, kinakailangan natin baguhin lahat ng ngayon dahil hindi naman nakarapat-dapat sa Panginoon. So, lahat ng mga kasalanan na tinanggap ko noon, hindi ko na tinanggap kasi nga gusto ko buhatin ang pangako ng Diyos sa buhay ko para maging level up ang aking pananampalataya sa Panginoon. Hindi lang ako umaattend ng simbahan. Umaattend ako para lumalim pa ang aking faith kay Lord. Dahil nga sa mga sinasabi dito sa mga
topic na ito, kinakailangan natin yung mga pangako ng Diyos, tulad ng pangakong buhay na walang hanggan, buhay ng mga nawalang hanggan. Sorry po. So, kinakailangan din natin yung pangakong pag-asa, pangakong tagumpay, at yung part 1 naman yung pangakong kaligtasan, pangakong hinaharap, pangakong presensya, pangakong banal na espiritu, and banal na kabutihan. Kinakailangan natin burahin ng mga pagkakasala natin dahil alam ko na hindi tama yun. Nagsisisi ako nung araw na yun dahil nga mali yun. So alam ko na ang tama. Alam ko na ang pangakong kabutihan. Kasi ang kabutihan ay magbibigay sa akin ng tagumpay. Yan. So yung mga kalotis, maraming salamat sa iyong pakikinig. So yung mga kasalanan man tayo, marami man tayo ang nagkasala noon or ngayon. So kinakailangan natin baguhin ang salita o salita natin, tulad ng mga pagmumura, pag-uusga. Yan, kinakailangan natin baguhin ang ating buhay. So pag-uusapan po lang natin bukas ay bakit nga ba hindi tayo lumalago? The next video po bukas. So kita-kits po tayo bukas, and sana may natutunan kayo sa lahat ng sinabi ko, at sana kahit wala, i-apply nyo lang ang mga sinabi ko sa ibang tao na kayang buhatin ang pangako ng Diyos. Alam ko naman makakaya nyo buhatin ng pangako ng Diyos dahil may tiwala kayo. At tiwala lang tayo sa ating Panginoon. Muli, maraming salamat sa inyong mga kapatid at mga kalotish. Again, thank you for watching. Goodbye and God bless.